Mabuhay mga Pepsters! My name is Marie, 25, Philippines! I'm Tess, 23, India! Wow, 23 ka lang talaga? Magka-batch kaya tayo? 25! So ako po si Marie. At ako po si Tess! And welcome to the Marie and Tess Show! Grabe! Alam mo, ano pa rin tayo, no? In high spirits pa rin tayo dahil doon sa mga naganap sa Miss Universe. Oo, kaya pala na kung Beatrice ka dyan. Oo, no? Beatrice ang dapat ang peg. And speaking of, sandali lang, nagkaroon tayo ng bet last week, di ba? Oh. Basta ako, nakakuha ako ng 3. Doon sa 16 na pumasok sa semifinals, 3 doon sa aking 5 bets ang pumasok. Puerto Rico, Paraguay, USA. Ikaw, isa lang. Kawawa naman. At least buwasak yung Vietnam ko eh. Yun lang yung mga kilala kong employee. Ang tanong, Tess, nasaan na yung 20K? Ito na nga. Nandyan naman. Naglaba ako kanina. Ito kunin ko. Hala si Tess. Usapan Tess ha. Baka ako, luloko. Naku, ito na, Marie. Ito na. Ano dyan? Ito yung 20K. Huli ko naalala, tigmo 1,000 peso bill yung nasa bulsa ko noon. Ano yan? Ba't puro barya? Alam mo, kahit inaanak mo, hindi tatanggapin yan. May misis na galat. Kaya bilangin mo, 20K yan. Promise, 20K to. Ako naman. Tapos parang nabaryahan lahat. Wala pang 1,000 peso bill na ako nakikita. Ngayon pa man din, pinalitan na yung 1K. Yung naalala yung 1K na may 3 bayani. Oh. Iba na. Philippine Eagle na. Yun na yung bago. Ano ba yan? Bakit nila pinalitan? Mas maganda kayong tignan yung mga 3 bayani na yan. Sige nga. Kung magandang tignan, sino ang 3 bayani na nasa 1,000 peso bill? Pero maganda talaga yung Philippine Eagle. At least nakikita nila na talagang maganda yung Eagle. National bird. Doon tayo sa Eagle. Ay nako, basta mamaya asipusin ko yung 20K na yan. Well, anyway, punta na tayo kagad sa ating first segment. Ito ang Ano Chika Today! Ano nga ba Chika Today? Usapang miss you pa rin tayo, Tess. Kasi nga, di ba, itong si Beatrice, pumasok sa top 5. Oo. Tapos, alam mo yon yung ang daming mga netizens, ang daming mga pageant vloggers, ang hindi siya sinasama sa mga favorites, pero talagang napatahimik sila. She proved all of them wrong. Ay, totoo yan. Tsaka di ba sa mahabang panahon, ngayon na lang tayo ulit nakapasok sa top 5. Ngayon na lang ulit tayo nakapagrampa ng long gown. And mind you pala dahil sa placement na yan nitong si Beatrice, meron na tayo ngayong 12 years na winning streak, placement streak. It's actually the longest active placement streak. Kasi nga, hindi pumasok ang Thailand, hindi pumasok ang Brazil. So tayo ngayon ang umaalagwa. Tayo talaga ang tunay na pageant powerhouse. Kaya congratulations sa iyo, Bea. Good job. Ay, naku talaga, good job ka talagang, Beyang ka. Naku, speaking of good job, naku, Marie, isa rin sa pinaka-good job dyan, yung napakagandang Diyos sa talaga namang isa sa mga hurado ng Miss Universe. Walang iba, kundi ang ating idol, Marian Rivera, na talaga namang nagningning ang kanyang kagandahan ng gabing yun. Naku, Tess, isa yan sa mga inabangan ko more than the pageant, yung pagpapakilala ng judges. Talaga naman, nang pinakilala si Marian Rivera, recording artist. Talaga naman, award-winning actress in the Philippines. At saka siya lang yung nakita ko kasi napansin ko, yung mga kasama niya, ang kakapal ng makeup, si Marian nag-like, Mama Mary. Hello! Talagang nagpa-under siya ng gusto nung gabing yon. Gown, Francis Libiran. Yung earrings, kita mo yon, diamonds yun. Ano yun, total carat weight, nasa 5 carats. Ganon. Tapos 18K white gold. Nang halaga na nasa 750,000 to 1 million. Earrings lang yun, ha? Diyos ko, magpatayo na ako ng bahay doon sa ikaw niya. Grabe naman itong si Idol Marian.
Grabe, Eric. Pero alam mo kung saan naaliw ang lahat? Doon sa kakaibang bonding nila nung seatmate niya at fellow judge niya from India. Oo, si Urvashi Rautela. Ay, in fairness, nakita ko nga, nagmamarites din sila. Nung gano'n, nagugulong din sila, ganyan. Pero yung sumasayaw sila, tinuruan niya ng sabay-sabay. Ayaw, gano'n! Itaas ang kawag, gano'n. Alam mo, sa sobrang happy ng experience nitong si Marian, talaga naman, napatweet siya at super close na yata talaga sila nung Urvashi. Ano sabi ni Marian? Eto, sabi ni Marian Rivera, a lot of laughter and a little bit of dancing with my seatmate and newfound friend, Urvashi Rautela. #MarianX Miss You. Ay, taray! Talaga, syempre, magtutweet ka, pag-reply yung in-mention mo, di ba? Oo naman. Sabi ni Urvashi Rautela, love you, Queen, at Marian Rivera, my fave. At sa katutak na emoji with hearts. Ganon. Ang taray naman. So, BFF goals naman pala talaga sila. Naku, I'm so happy for you, Idol Marian. Naku, napakagaling ng ginawa mo at talaga namang nakita mo na after niyang mag-judge, nilapitan niya agad si Bea. At syempre, sinabi niya na proud tayo kay Bea sa narating niya. Hindi lang si Marian ang nag-congratulate at na-proud dito sa achievement ni Bea. Nangunguna na dyan ang ating dalawang Miss Universe, si Pia Wurtzbach, Catriona Gray. Yun agad-agad. Pagkatapos nung resulta, top 5, congratulations. We're so proud of you. Ganun kaagad ang chika nila. Support talaga ang ating... And eto pa, the good thing to top it all, dahil si Marian Rivera, before siya pumunta ng Israel, ang followers niya sa Facebook, 25 million. Hulaan mo, pagkatapos nung lahat nung nangyari, pag-judge niya, 26 million na agad ang followers. Imagine mo, overnight, 1 million followers. That's amazing. Naku, good job ka talaga dyan. So, ibig sabihin, naging mag-close talaga sila. Naku, good job, Idol Marian. Ang galing-galing mo talaga. Ito pa ang kailangan nating saluduhan at i-good job ang mga Pinoy designers. Talaga naman namayagpag sila sa Miss You stage. Bakit? Unahin na natin yung nanalong Best in National Costume, yung Miss Nigeria. Kita mo yun, yung parang leon, tapos nababaliktad na gano'n. Basta, ang fierce ng costume. Alam mo ba, na ang may gawa nun ay isang Pinoy. What? Student lang siya na aspiring designer. Ang pangalan niya, he's from Isabela and his name is Kennedy John Gasper. Ang galing naman ni Kennedy. 20 years old lang yan. Imagine mo, ang bata-bata, promising ang future mo, girl. Marami magpapagawa dyan, nanalo. At eto ka, hindi lang si Miss Nigeria ang nagsuot ng creation ng Pinoy. Marami? Evening gown competition. Karamihan sa mga rumampang kandidata, Pinoy ang mga designer. Wow, sino? Siyempre, unahin natin si Beatrice. Francis Libiran yan. Miss USA, alam mo ba, ang prelims tsaka ang finals gown, magkaiba yun parehong Michael Cinco. Saan ka pa? Eto pa, and the list goes on, girl. Si Miss South Africa, nakita mo yung gown niyang puti. Ay, yung maganda. Tapos yung pang-finals niya, Wakanda Forever ang peg. Ay, ang may gawa nun, Ezra Santos, Pinoy. Pinoy din pala yun. The Bahamas. Ay, oo. Diba? Talaga naman. Afford nila na kumuha ng Pinoy designer para sa kanilang long gown. Garimon Escandor Roferos. Yun ang pangalan ng Pinoy designer na gumawa ng mga sinuot ni Miss The Bahamas. Ang taray naman pala. Talaga naman. Tuloy-tuloy lang to. Si Miss Kenya, ang gumawa ng gown niya, si Gian Lasala. Miss Ukraine, ang gumawa ng gown niya, si Ryan Parioles. Miss Mauritius wore a Carl Andrada creation. And take note si Miss Malta, Miss Great Britain, at saka si Miss Honduras. Naalala mo si Miss Honduras? Yung parang Valentina, naka-turban. Iisang Pinoy designer lang ang may gawa nun, si Louis Pangilinan. Kaya naman, Pinoy
talent talaga sa worldwide stage, nakakabilib. Ang gagaling ninyo. Ang galing Saludo kaming lahat sa inyo. Good job, congratulations. Ay, congrats. Ako sana kunin nila si Neneng Taga. Ang galing gumawa ng galing. Sa'yo na ba yun? Oo, yung wala kong maliit bewang mo. Sana kunin nila yun. Pero congratulations pa rin sa inyo. Ang galing yung mga Pinoy talaga. Iba talaga ang Pinoy. Pagdating sa mga design, ako, #1 kayo! Oh, eto na. So, habang ang iba pinag-uusapan ang Miss You, ang iba naman, talaga lamang hindi na tinantanan yung itong bagong kakaputok lang na issue. Meron na naman. Ano ka ba? Tayo rin na nagbalita nung last week, di ba? Angeline Quinto nga nagdadalang tao. Oo. Itong mga netizens, talaga lamang inimbestigahan kung sino ba yung ama. Akalain mo yun? Kung sa bagay, kapag umamin ka, syempre, ang susunod dyan, itatanong kung sino ang ama. Eto na nga, as much as gustong protektahan nitong si Angge yung identity nung daddy ng kanyang future baby, ito ang kukulit ng mga marites. Ang mga marites ng Pilipinas talaga pwedeng pumasok sa soko dahil ang galing-galing mag-imbestiga. Ay nako, alam na alam namin yan dahil habang naglalabas kami sa ilog, ay nako, yan ang pinag-uusapan namin. Kung sino ba talaga ang ama ng dinadala ni Angeline. Ito na ang balita namin. Nakalap namin na isa daw siyang casino dealer. Ay, wow! Oo. So, ibig sabihin, meron siyang stable job. Eto pa, balita ko, meron na siyang 2 pang ibang anak. Ay. At dahil, yung 2 yon magkaiba rin yung madeer. So parang, di ba, 2 na, so pangatlo si Angeline. Tapos yung baby, 3rd. So meron siyang 3 panganay all in all. Ay, at pa, ang balita nga namin, dyan sa tindahan, ang initial daw ng tatay nung pinagdadala ni Angeline, NPD, pulis! O pagalingan nga kayong manghula, ano kaya yung ibig sabihin ng NPD? Pulis yun, di ba? Kesa naman NPA, rebelde naman yun. Okay na ako dun sa NPD. Ito pa, ang nakakaloka dito sa mga netizens na investigadora ng mga marites, nahanap pati picture, tapos pinupost. Naku, ano kayo? Naku, excited na ako. Ano kayo itsura? Pakiusap naman mga marites, syempre, i-respeto naman natin yung right to privacy ng tao, number 1. Number 2, ang pinaka-importante dito sa usaping ito, besides the daddy, besides Angge the mommy, is the baby, diba? Tama ka naman dyan. So isipin natin, yung baby ni Angeline, ako, ang maganda pa nito, sana makuha niya yung magandang tinig ni Angeline. Grabe, angel, baby, golden boy. Basta ako ang wish ko, sana makuha ako ng ninang na magiging baby mo, Angge. Promise, malaki ako magbigay ng pakimkim. Ay, naku! Ako din, doon yung Angeline ako. Marami akong maisya sa araw. Ayan, diyan ka magaling. Nako, lipat na nga tayo sa susunod natin chika for today. Eto inspiring chika naman tayo. Ay, gusto ko yan yung mga inspiring niya. Ano ba yan? Ito yung mga yung nagpursige, tapos nakamit nila talaga yung mga gusto nila, yung mga pangarap nila sa buhay. Parang rags to riches ang kwento. Kaya naman, itong story to, lagyan natin siya ng magandang title. Ang title ay From Bottom. Ay! Gusto ko yun yung mga bottom-bottom tsaka mga top-top na yun. Ang pangalan ng bida sa kwentong to si Aya Seraspi from Romblon. Naku, i-chika mo naman sa akin. Ano ba yan? Ano ba yung buhay niya? Eto na nga, gumraduate ng cum laude sa kursong Bachelor of Education, major in Science. So, teacher. Matanong mo? Tapos, nag-take ng licensure exam for teachers. Number 2 ang Aya. Grabe. Pero ang hindi mo kakayanin ito, paano yan na-achieve yun? Ang dami niyang kalbaryo na pinagdaanan. Unang-una sa lahat, ang tatay, isang mangingisda. Ay, parang tatay ko. Ang nanay, plain housewife. Si tatay, ang sinasahod lang or ang kinikita, nasa 20 to 50 pesos a day. Diba? Nakakaawa talaga. Pero siya talaga, ang lakas lang talaga ng fighting spirit niya, tsaka yung tiwala niya sa kanyang talino, nagpursige. Binibigyan ng baon ng tatay, binibigyan ng piso.
Piso? Oo, baon niya to school. Hindi niya tinatanggap. Ang dahilan niya, kesa naman daw ma-stress siya sa pag-iisip kung paano niya gagastusin yung piso, sinuhuli niya na lang sa tatay. Mautak talaga itong aya. Kawawa naman yung aya na yan. Naku, pag nakita ko yun, dadagdagan ko pa ng piso para to. So, to make the long story short, dahil nga number 2 siya, isa sa mga top-notcher dun sa licensure exam, agad-agad siyang kinuha ng Carl Balita Review Center. At ngayon, meron na siya, bukod sa isa siyang national lecturer, meron na siyang sariling branch or franchise nung review center na yun sa hometown niya sa Romblon. Ay, bongga! So ito yung ibig sabihin mo, kumikita na rin siya. So yung kubo, yung barong-barong na tinitirhan. Nung nag-number 2 siya, dun sa exam na yon, pinagawan siya ng tarpaulin. Yun yung nakapastil dun sa kubo. Parang trapal. Siyempre, nung kumikita na, unti-unti in-improve niya yung kubo, ganyan-ganyan, yung konkreto na siya, matitirahan na, presentable, at maipagmamalaki. Dahil yun, siyempre, sa kanyang pagpupursige. Diba? Ang taroy naman. Kaya ikaw, kung nag-iigi ka lang sana sa pag-aaral, nung kabataan natin, di sana, baka ako yung naglalaba. Ano ka ba? Ganun lang talaga yan. Katulad niya, di ba, na sinabi ng ages, gulong ng buhay. Patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon na po ay nasa bottom, sana bukas, matap naman. Ay, gusto ko na. Kausapin mo yan, yung anak mong Becky, yan ang kausapin mo para maiyahon naman kayo. Ano, gusto ko talaga yung anak kong Becky, pupursugiduhin kaya, hindi na lagi siyang nasa bottom. Kasi yung anak ko yung always bottom, gusto ko top naman siya. Ikaw ba? Tagbo-bottom ka ba? Naman ako nakaranas ng hirap, kaya lagi akong top. Grabe ka. Ma-experience mo rin sana yung bottom. Sobra ka naman. Mahirap yan. Pero well, anyway, basta ipagpatuloy mo yan at sana marami pang katulad mo na nagmula sa bottom na may angat mo para talaga namang makonquer nila ang top. Kaya naman tuwang-tuwa kami sa iyo, Aya, pagporsigaduhan mo pa para lagi kang top. Naku, mahirap mabottom. Bottom pa din. Ay, parang iba na yung sinasabi mo. Mag-change topic na tayo. Hindi pa na tayo sa susunod nating segment. Tess! Ito ang ating segment kung saan may konti naman tayong bangayan. May konti lang. Awayan, pero nagmamahalan. Ito ang Debate! Ano bang pag-uusapan natin ngayon sa ating debate? Malapit na matapos ng 2021. So bakit hindi natin, alam mo yun, isipin or pag-usapan or pag-chikahan kung ano ba talaga or sino ba ang pinaka-hot or pinaka-number 1 na love team ngayong year 2021. Ay, naku, gusto ko yan. Ikaw ba? Sino ba sa tingin mo ang pinaka-hottest love team o number 1 love team natin? Pag sinabi kasi yung love team, muna kagad pumapasok sa isip ko, top of my head, Katniel. Sobra. Alam mo, nakakabilib talaga yan kasi number 1, yung longevity ng career nila. Diba? Bibihira yan for a love team. Alam mo naman, ang mga followers, ang mga fans, sawain. Ibig sabihin, loyal ang fans nila. Imagine mo naman. Ito, let's do numbers, Katniel. Si Daniel, ang IG followers niya nasa 4.3 million. Uy, madami. Si Catherine, 16.2 million lang naman. Grabe, diba? Ang dami, 16.2. And ever since na napagtambal yung dalawang yan, almost every year, meron silang hit na project. Be it a teleserye, be it a movie. Ang galing. Nagsimula yan, alam mo yun, yung Princess and I pa lang, hanggang sa ngayon, nagkaroon na sila nung yung kakatapos lang, yung tawag nito, House Arrest of Us. Yung The House Arrest. And take note, kakatapos lang nun, di ba? Meron na naman. Meron na? Sunod ang agad. Too good to be true. Isn't it too good to be true? Yun ang nangyayari sa kanila. Grabe. At ito ka. Alam mo yun, yung as a tandem, they're really very formidable. Pero kapag nag-solo naman, tinatangkilik pa rin ng mga fans. Gaya niya, si Catherine, nagkaroon siya ng movie with Alden. Of course, si Daniel din naman, nagkaroon din siya ng projects of his own.
Kasama nga daw niya si Ma'am Charo. Di ba? Tapos ang maganda nun, yung mga fans talaga, kahit saan sila pumunta, kahit kanino sila may tambal, talaga namang nakasunod. Ibig sabihin, kapag ganung meron kang base of followers na talagang loyal sa'yo, you can never go wrong. Kaya Katniel talaga for me, I think sila ang Nako, di ba alam naman natin na sa katagalan ng Katniel na ganyan, syempre, alam na natin yan na marami nagmamahal sa kanila. Pero nako, sa kapuso naman, sa pagmamahalan lang, on and off screen, nandyan ang Jack Roberto at Barbie Fortesa. Jack B. Ganun din yun. Jack B, Jabar. Basta sila yung nagmamahalan. Na alam mo ba na si Barbie Fortesa, sa kanyang IG, may 2.2 million siyang followers. Gayon naman na si Jack Roberto ay mayroong 1.7 million followers sa IG. Di ba, marami-rami na rin yun. At ito kumapit ka. Hindi man sila nagkakasama lagi sa mga teleserye. Lagi naman silang magkasama sa kanilang YT channel. Dahil itong si Jack Roberto ay merong 3.08 million subscribers ang dami sa kanyang YT channel. At ito nga yung 4 months ago, meron silang ginawa yung My Girlfriend Reacts to My Kissing Scenes na umabot ng 8.6 million views. Di ba, And for sure, dumadami pa yan ang dumadami, no? Ay, dumadami. Patuloy pa rin ang mga proyekto nila. Kasi si Barbie talaga. Si Barbie, ito na, meron siyang lalabas sa teleserye. Alam ko, gagawin nilang serye ang Mano Po. At nando, si Barbie girl. Di ba, total nandun ka na rin lang naman sa bakuran ng mga kapuso. Bakit mo naman in-overlook yung isa pang malakas na love team doon? Hello? Sino? Rit Ken. Idol ko yan! Ano yan? Rita Avila and Justonia Lerken. Di ba? Mirror on the wall. Rita Daniela, tsaka Ken Chan. Hindi mo ba naalala yung may special tatay? Ay, oo! Si Boyet! Tsaka si Aubrey. Oo, yung Aubrey. Yung Pokpok, yung isa to sa kulang-kulang. Kaya dapat ang pangalan ng tandem nila, Poklang. Ay, oo nga. Total, kung lumipat na rin naman siya. Eto i-rundown lang natin syempre yung mga followers nila. Ken. Ang kanilang followers sa Instagram, si Rita Daniela, meron siyang 678K na followers. Ito naman si Ken Chan, close to 1 million. Nasa 932K. Marami na rin yun. Pero ang nakakabilib dito, sa tambalang ito, very sila, yung matapang sa pagtanggap ng mga role. Yung mga tinatakel nilang kwento, yung hindi conventional, yung hindi yung puro pa-sweet lang, yung patwitams, yung, alam mo yun, yung pwede, mukha ka ng nanay, pero patwitams ka pa. Di ba parang wrong naman yun? Kaya good job din itong dalawang to Imagine mo pinag-usapan nila yung, tawag dito, yung kakaibang uri ng pagiging tatay dun sa may special tatay. Ngayon, meron pa silang upcoming film na entry sa Metro Manila Film Festival. Yung huling ulan sa tag-araw. Maganda. Eto na nga, may love scene ang dalawa doon na first time itong si Rita Daniela. Pero kahit first time niya, talagang nagpakita siya ng kakaiba niyang maturity bilang isang actress. At proud na proud siya dun sa ginawa niya. At aabangan ko nga rin yung Ritken na yan. Naku, alam mo, ito na. Yung mga ganyan-ganyan, speaking of mga love teams at patuwitabs, lalayo pa ba tayo? Gold Squad! Naku, hindi mo kakayanin. Dalawang love team. 4 na tao, 2 love team. Kilala mo yung Gold Squad. Di ba hindi? Di ba, Di mo kilala? Di ba, sabihin mo na. Eto na. Hindi mo kakayanin. Dahil eto na. Kyle Echeri. Na meron naman siyang 3 million followers sa IG. At syempre, ang kanyang kapartner,
Francine Diaz na merong 4.8 million followers sa IG din. At meron silang movie. Ano ka ba? Yung Silly Red Shoes. Oh, ang ganda nun. Eto pa isa, Seth Fedelin na merong 2 million followers sa IG at umapit ka. Nakakapit na. Nako. Andrea Brillantes. Meron siyang 12.9 million followers sa IG. Dami naman pala niya. Meron din silang pelikula, yung Wild Little Love. At syempre, sumikat naman sila sa sering inabangan naman talaga ng lahat, ang Kadenang Ginto at yung katatapos lang na Huwag Kang Mangamba. Kaya naman talagang bongga yung mga bagets. Mantakin mo, bagets pa lang, bonggang-bongga na, diba, te? Diba? Pero teka lang, naisip ko lang, di ba kapag ditong may pinag-uusapan tayong best, ganyan, number 1 for the year 2021, ba't pinagtatalunan pa natin? Di ba dapat Google na lang? Ay, hanapin mo nga. Kasi naman nagtatalo tayo, di ba? Hanapin mo na lang. Teka lang. Kaya, ilagay mo, ikaw na. Number 1, Love Team of the year 2021. Sandali. 2020. Na-typo ako. 2021. Search. Medya. Tama nga naman. Deserve. Deserve. Alam niyo po ba, mga ka-Pepsters, kung sino yung lumabas na result? Sino? Aba, walang iba kundi ang Don Bell! Naku, kilala niyo ba yung Don Bell? Ito si Donnie Pangilinan at si Bel Mariano. Naku, gustong-gusto ko rin yung dalawang yan. Alam mo, napakaganda ng chemistry ng dalawang. Akala ko kasi yung Don Bell, maliit na barbell. Ano ka ba? Hindi. Yan, Donnie tsaka si Bel Mariano. Wait lang, check ko ha. Ito nakita ko. Don Bell. Wow! Grabe naman pala. Si Donnie, ang IG followers niya nasa 2.6 million. Si Belle, ang IG followers niya naman 1.3 million. Bad. Oo, madami nito. Kasi, pandemic love team. Alam mo nga, ito, dahil nga sa ganung pagbulusok ng career nila in such a short span of time, yan na yung mga na-achieve nila. Ang tawag sa kanila ngayon, sila yung New Gen Phenomenal Love Team. Aba, kakaibang phenomenon kaya kapag tinatangkilik ka sa kabila nung, alam mo yun, yung in the midst of the pandemic, meron kang serye na naging trending, na most watched sa iWant TV. Oo, yung He's Into Her. Pinanood ko yan, hindi ko lang matapos kasi pinagsasaran ako ng bitana, pero napapanood ko yan. Alam mo ba yung He's Into Her, bukod dun sa most watched? Most tweeted. Award-winning sa Asian Academy Creative Awards. Huwag kang umarte. So alam mo yon, yung ang dami nilang na-achieve both dun sa, alam mo yun, sa creative, pati dun sa mass appeal. Pinick up na rin pala siya ng Netflix, wag umarte. And I think it's gonna do a second season. Makalain mo, sa panahon ng pandemic, yung may ganun kang following, tsaka may ganun kang success, to think, hindi sila nakikita ng personal ng fans nila. Ay, sa bagay. And yet, talaga namang sinusubaybayan at sa sobrang pagsubaybay nga, akalain mo may billboard, hindi lang dito sa Pinas, kundi international pa. Saan? Dubai. Korea. Sa babay isa, Milan. New York. New York. Hinulaan ko lang. Pasasaan ba? Ako mismo mag-aabono, magkaroon lang sila ng billboard sa Milan. Pero alam ko sa New York. Pero kahit ano pa man, saan man mapadpad ang mga billboard na yan, happy kami para sa Don Bell. Imagine mo meron silang yung kanilang streaming mileage, grabe. Social media presence, ibang level. Global appeal, andun na rin. Kaya naman, talagang the only way for this love team is up. Di ba, meron din silang pelikula ulit. We're showing na yun ngayon. Ano yun? Love is Colorblind. Ay, sana mapanood ko yan. Kasi nandyan yung idol ko. Oo, naku, number 1 marites din yun. Sino nga? Si John Lapus. Hala!
Kung sinabi mo lang, number 1 kaya yun ngayon sa KTX. Talaga? Oo. Sana mo manood naman natin mo. Wala kang wifi, magstay ka na lang dito after mo maglaba, panoorin natin ng sabay. Kaya naman ha, without a doubt, lumabas na mismo sa Google, the figures have spoken and the achievements. Ibang level ha, ang number 1 hottest love team for the year 2021. Mga Pepsters, walang iba kundi Don. Tapos ang debate. Ano ko, Carrie Bells mo ba? Ginulat mo ko doon, ha? Talaga! Ikaw naman ang gugulatin ko. Carrie Bells mo ba? Ako, Carrie Bells mo? Ikaw, Carrie Bells mo ba? Ay naku, babawi ako. Kailangan makuha ko yung pinustahan natin. Uy, hindi pustahan ang Carrie Bells natin ngayon. Christmas kasi is just around the corner. So bakit ikaw puro ka pakabig? Mas maganda di ba yung namimigay tayo? Ganon. Kasi Christmas is the time for giving and it's the time for sharing. So ano Carrie Bells natin? Ang Carrie Bells natin ngayon, ano ang ibibigay mong regalo kay blank? Ay, parang gusto ko yan. Gusto ko yan. Sige. Gusto mo pala, ha? Bilisan natin, ha? Sige. Anong ibibigay mong regalo kay Gretchen Barreto? Box na walang laman. Kasi alam naman natin si Gretchen Barreto ay namimigay ngayon ng mga love box na kung saan maraming pagkain. Pang Noche Buena package. Bibigyan ko siya ng box na walang laman para punan niya ulit. Naku, gusto ko yan. Pang Noche Buena, Gretchen, give it to me, baby. Give it to me, baby. Bibigay mo, lalagyan niya, tapos mabawiin mo rin? Oo, talaga. O, ikaw naman, AJ Rabal. Ay, pinag-usapan natin yan last week. Picture ni Aljur. Ano, bakit picture ni Aljur? Naalala mo yun? Yung nag-tweet siya, tapos yung nilalagay niyang picture nung man niya, yung boyfriend niya, picture ng unggoy. Mas magandang Aljur na, di ba? Pogi po. Ikaw, di ba? AJ Rabal? Oh. Sino? Barbie Imperial. Ano ibibigay mo regalo? Picture nila ni Diego Laizaga. Para talaga namang nila yung kanilang pagmamahalan. Para maalala lagi ni Barbie na si Diego at siya ay para sa isa't isa. At dahil dyan, binabati ko kayo, Diego Laizaga at Barbie Imperial. Happy anniversary! Happy anniversary sa inyo dalawa! Happy anniversary! Gaya-gaya ka! Bakit? Sige, ano bang ibibigay mo kay Yen Santos? Ayan. Wala ka, controversial yan ha. Ano na lang, food na lang. Siguro something sweet. Cake. Anong cake? Ano ka ba? Pangmayaman. Ano? Contis. Contis? Ano ibibigay mo kay LJ Reyes na regalo? Di contest na rin. Ay, huwag gaya-gaya. Ano sige, bibigyan ko siya ng dahil nasa Amerika siya, bibigyan ko siya ng strawberry jam fresh from Baguio. Tapos ibibigay ko sa kanya yon as a friend. Alam mo, ikaw, tinatry na nga niyang mag-move on. Ikaw, ano ibibigay mo kay Paolo Contis? Ito, I'll make sure na yung magagamit niya talaga. Di ba mahilig yan, bumiyahe, papuntang norte? Di ang ibibigay ko na lang sa kanya yung, auto SIM card. Bakit? Ano yun? Yung kapag dadaan ka ng toll gate, pag gagamit ka ng expressway, yun na lang para hindi ka na yung pipila pa, dire-diretso. Para kung ano man ang balak niya sa norte, mapupuntahan niya ng agad-agad. Ay, tawa ka doon. Maganda regalo yun. Ano ang ibibigay mong regalo sa mga bagong kasal ngayong 2021? 5 yan ha, 5 pares yan. Sino-sino ba ang mga kinasal ngayon? Ang alam ko kasi ang mga kinasal recently lang ay si Jeneline Mercado at saka si Dennis Trillo. Of course, nagkaroon din tayo ng kasalang Carla Abellana at saka si Tom Rodriguez. Oo, Tom Rodriguez. Ang iniisip ko kasi, Tom and Jerry. At kinasal din si Chris Bernal at saka yung non-showbiz boyfriend niya na si Perry. Tapos ikinasal din si Ellen Adarna at saka si Derek Lucy. At ito pa, yung ate kalimang ikinasal, di ba? Si Ritz Azul, tsaka yung non-showbiz boyfriend niya, si Alan. Alan K. Basta si Alan. Ikaw, gumagawa ka ng issue. Basta non-showbiz yung Alan. So, sa inyo ha, talagang congratulations and best wishes, first of all. Ngayon, anong ireregalo mo? Saan? Sa kanila? Oo, sa newlyweds. Ganito na lang. Sa'yo yung mga boys, sa akin yung mga girls. Sige. Since naman talaga nahirapan sila sa kasal, at pagkatapos nun ay magkaano sila, pulot gata. Siguro reregaloan ko sila ng balet.
balot, pampatibay ng tuhod. Kasi nga, magpabalan! Yeah! Ano ba yan? Iba na yung nasa isip ko, iririgalo. O bakit ikaw, Mag-adjust tuloy ako sa'yo. Sa mga babae. Pwede na siguro yung melatonin tsaka lavender oil. Ano yung melatonin? Iniinom yun, gamot yun, pampatulog. Lavender oil, pamparelax. Grabe ka, ba't mo sila patutulugin? Binigyan mo ng balot, dinapuyat yung mga yon kasi nga mga aksyong handog kasama ng mga asawa nila. Ano ba namang makatulog, di ba? Ano to? Ihi lang ang pahinga? No. Sige. Ano ang... reregaluhan mo si Julia Montes at saka si Coco Martin. Anong gift mo? Nako, isa lang ang re-regalo ko sa kanila. Selfie stick. Ha? Paghahatian nila. Hindi. Kasi naman, kung mapapansin mo, si Julia Montes ay nagsusolo pic. At si Coco Martin, nagsusolo picture din. Tapos pinopost nila. Pero makikita mo na, parang same background lang naman sila. So, re-regalo ko sila ng selfie stick. Para kahit malayo, malalaman na magkasama sila. In fairness, witty yung naisip mong gift, eto na. Ano ang iraregalo mo sa ating pambansang babe? Ang nag-iisang napaka-pogi at talaga naman napaka-bait. Naku, Alden Richard. Papa Bebe, tuloy ako niyan. Balita ko kasi itong si Alden, super busy siya this past year. Pupunta siya ng Amerika para magbakasyon. Tapos, nabanggit niya rin na parang ang priority niya naman this time, sana magkaroon na siya ng love life, magkaroon ng girlfriend. So, siguro magandang gift sa kanya. Perfect na siguro yung picture ko. Teka, kabahan ka naman, te. Sandali. Uy, ano ka ba? Marami ako magagandang picture dito. Ito, check mo to. Tapos na Halloween. Kailan mo yan, di ba? Mariregaloan ko din si Alden. Gaya-gaya? Picture ko! Manilyn Reyes ka dyan, te. Anong Manilyn Reyes? Feel na filter. Oy, hindi na filter to. Picture to nung kabataan ko. Hello? Uy, nung kabataan mo, wala pang cellphone. Wala kang cellphone nung bata. Kaya please. Ito na lang. Ano? Ano regalo mo sa akin? Uy, every year may gift ka sa akin. Alam mo namang love na love kita, te. Ano regalo mo sa akin? Ito, andito na. Ikaw nga. Inintindi ko lang dahil pandemic, wala kang gift sa akin 2 years. Ako yung gift ko. Meron. Nasaan? Diyan! Meron! Ang laki nito, At saka mabigat to, Ito ang gaan. Basta may regalo. Ito, gusto ko. Nagpumabuksan na natin. Uy, wag! Huwag muna! Allah, excited! Yes! Next week na natin buksan. Bakit next week? Pwede na sa akin na. Christmas Eve next week. Ang pangit naman kung nagmamadali ka ba? At ang maganda pa nito, next week, pag in-unbox natin tong mga gifts, Christmas gifts natin, syempre, kasabay na rin nun yung mga gift natin na chika sa ating mga pepsters. So, di mo magandang idea yun. Ay, ano kaya ang mga pasabog na regalo namin ang ibibigay sa inyo next week? At kayo ba, nabilihan nyo na rin ba ng regalo ang inyong mga mahal sa buhay? Wag puro chika lang, Dapat iniisip din natin na magbigay ng pag-ibig at saka ng kasiyahan sa ating kapwa this Christmas. Naku, kaya naman magkita-kita po tayo ulit next week na kung saan. Naku, mabubuksan na natin ang regalo at naku, mag-chichikahan pa tayo ng mga may init na balita. Dito lang yan sa The Marie Tech Show! Hala! Uy! Itatagot mo na.